Nahuli kam at nagtrending pa kung paanong ang dalawang may Down syndrome nagpahayag ng pagmamahalan sa isa't isa sa gitna ng maingay at mataong mall. Maraming love team ang siguradong mapapahiya sa kanila sa hatid nilang kilig. Lalo pat ang turing nila sa isa't isa, espesyal na espesyal. Dito sa Tondo namin sila natagpuan. Ang 27 anyos na si Shirley's o Liz at ang 18 anyos na si Kelvin. Pareho silang may Down syndrome. Isang genetic disorder ang Down syndrome kung saan sobra ang chromosome sa katawan kaya nagkakaroon ng delay sa physical at intellectual growth ng meron nito. Kamay sa tutuban. Kaya dead kami. Baral kami dalawa niya, Kelvin. Hindi ko po alam eh. May video sa amin eh. Sa mall na ito, madalas daw namamasyal sina Kelvin at Liz. Ang kanilang favorite bonding, pagsasayaw. Ang mga may-ari ng stall natutuwa raw sa kanila. Malimit nga raw silang abutan ng pera na ipinambibili nila ng token para makapag-arcade. Halos araw-araw nandito sila. Kasi pag may nagsasayaw po kasi dyan sa Dance Central, nakikinood po sila. So pagkatapos nung mga sumasayaw, sila na may susunod. Natuwa ako kasi habang sumasayaw sila nun, parang feel ko na mahal nila yung isa't isa. Na-amaze talaga ako nun eh. Nainggit ako. Tapos ayun, sabi sa akin nung kasama ko na videoan ko sila kasi baka daw yun yung forever nila. July 30, 1988, ipinanganak si Shirley's o Liz. Bunso sa 3 magkakapatid. 3 linggo matapos ipanganak, saka lang siya na-diagnose na may Down syndrome. Umiyak ako. Kung mo, siyempre, yan ang binigay sa'yo ng Diyos. Tatanggapin mo, mamahalin mo, aarugain mo. Dahil batid ni Helen na espesyal ang pangangailangan ng kanyang anak, ibinuhos nilang mag-asawa ang kanilang oras at pagmamahal sa kanya. It's very normal. Normal siya. Iharap mo siya kahit kano, kahit presidente, kaya niyang harapin. Kasi smart. Kaya lang, delayed din siya. Meron na doon pa rin na nadidetect pa rin yung kanyang Down syndrome. Daddy's girl daw si Liz. Pero nung pumanaw ang kanyang ama, noon lamang 2014, si Liz, panay na raw ang paglabas-labas. Gusto mo ako? Bantay sarado man daw, makailang ulit na itong nawala. 3 buwan ko na hinahanap, hindi ko makita. Sabi ko, pag hindi ko nakita si Shirley, tatalon na rin ako sa bundok. Ready ako magpakamatay. Luckily, may tumawag sa amin sa Maynila na isang bagong reporter. Pumunta kami doon sa Quezon City. Meron daw doon isang maraming nakakulong doon na halo-halo. Baka doon napadpad si Liz. Punta tayo ka ba ni Kelvin? Sorry, Cupcake! Katulad ni Liz, ipinanganak ding may Down syndrome si Kelvin. Ang tamis ang ibigay sa laman ng aking nakaraan. Nung una, hirap daw ang kanyang pamilya
na tanggapin ang kanyang kondisyon, lalo't meron din siyang butas sa puso. Siyempre po, malungkot. Di ko naman po akalain na ganun mangyayari. Pero nung habang lumalaki po siya, nakasanayan ko na rin po na ganyan siya. Kasi wala naman po kami magagawa. Talagang ganun ang binigay sa amin na Down syndrome siya. Hiwalay na ang mga magulang ni Kelvin, kaya ang nag-alaga raw sa kanya mula pagkabata, ang kanyang lola Marilyn. Hindi ko po ikinakaya yung apo ko, mahal na mahal ko siya. Talagang ang alaga ko sa batang yan, sa pula ipinananak ng mama niya yan, ako nang nag-alaga dyan. Ikot mo, baby. Ikembot mo, Liz. Ikembot mo, Kelvin. Maaasahan daw si Kelvin sa ibang mga bagay. Malimit nga raw siyang katuwang ng kanyang ama sa pagtitinda ng mga RTW o ready-to-wear clothes sa Divisoria, kung saan sinasamahan pa siya ni Liz. Nila ba kayo, sir? Ba, pagka nandito yan, maswerte yan. Bumibenta ako kahit pa paano. Pero paano ba sila nagkakilala? Kailangan ko ay ang tulad mo. 3 taong naging magkaklase sa SPED, sina Liz at Kelvin. Lagi raw silang seatmates. Kaya naman unti-unti raw silang nagkagaanan ng loob. Kikilig ako kasi ang gwapo. Kaya ako nakikilig ako. Oh my God! Gusto ko na siya eh. Gusto ko maligaw sa babae. Sobrang sexy, sobrang ganda. Alam mong ikaw lang ang mahal. Kinalaunan, si Kelvin nagpahayag na ng kanyang nararamdaman kay Liz. Isa sa bulaklak. Ang roses, ang mga chocolate. Gusto mahal ko siya. Kasi mahal ako. Kaya na-love sa akin. Sabi na Kevin, pwede ba mag-boyfriend? Sumagot ako, yes. Para tumitibang yung dito po. Dahil May ibig po ako sa kanya. Ngunit kung sa'yo'y mawawalay. Kung minsan, hindi raw maiwasan, nagkakaroon din sila ng LQ o lover's quarrel. Hi Shelly! Pati tayo! Katunayan, ilang araw daw bago nakuhanan ang kanilang video na nag-viral, may namagitan sa kanilang selosan. Minsan kasi umiyak ako. Naseselos ako, minsan. Kung tatabi sila ni ayun, ayun ang klase ko. Sabi niya, asa si Kelvin, ando po sa bahay kasi gusto ko siya. Ay nako, tumigil ka. Ako yung jowa ni Kelvin, sorry ah. Nakita ako ni Kelvin. Pero Shirley, wag ka umiyak. Alam mo na yan. Huwag ka matampo, huwag ka magselos. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Daddy po, nagselos po ako. Pero ngayon, Ngayon, ba din na kami? Nahuli cam at nagtrending pa kung paanong ang dalawang may Down syndrome nagpahayag ng pagmamahalan sa isa't isa sa gitna ng maingay at mataong mall. Maraming love team ang siguradong mapapahiya sa kanila sa hatid nilang kilig. Lalo pat ang turing nila sa isa't isa, espesyal na espesyal.
doon namin sila natagpuan. Ang 27 anyos na si Shirley's o Liz Liz at ang 18 anyos na si Kelvin. Pareho silang may Down syndrome. Isang genetic disorder ang Down syndrome kung saan sobra ang chromosome sa katawan kaya nagkakaroon ng delay sa physical at intellectual growth ng meron nito. Kamay sa tutuban. Kaya dedet yan eh. Baral kami dalawa niya, Kelvin. Hindi ko po alam eh. May video sa amin eh. Sa mall na ito, madalas daw namamasyal sina Kelvin at Liz Liz. Ang kanilang favorite bonding, pagsasayaw. Pagbigyan ang pusong nagmamahal, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Ang mga may-ari ng stall natutuwa raw sa kanila. Malimit nga raw silang abutan ng pera na ipinambibili nila ng token para makapag-arcade. Halos araw-araw nandito sila. Kasi pag may nagsasayaw po kasi dyan sa Dance Central, nakikinood po sila. So pagkatapos nung mga sumasayaw, sila naman susunod. Natuwa ako kasi habang sumasayaw sila nun, parang feel ko na mahal nila yung isa't isa. Na-amaze talaga ako nun eh. Naingit ako. Tapos ayun, sabi sa akin nung kasama ko na video ko sila kasi baka daw ayun yung forever nila. July 30, 1988, ipinanganak si Shirley's o Liz Liz, bunso sa 3 magkakapatid. 3 linggo matapos ipanganak, saka lang siya na-diagnose na may Down syndrome. Umiyak ako. Kung mo, siyempre, yan ang binigay sa'yo ng Diyos. Tatanggapin mo, mamahalin mo, aarugain mo. Dahil batid ni Helen na espesyal ang pangangailangan ng kanyang anak, ibinuhos nilang mag-asawa ang kanilang oras at pagmamahal sa kanya. It's very normal. Normal siya. Iharap mo siya kahit kano, kahit presidente, kaya niyang harapin. Kasi smart. Kaya lang, delayed din siya. Meron na doon pa rin na nadidetect pa rin yung kanyang Down syndrome. Daddy's girl daw si Liz Liz. Pero nung pumanaw ang kanyang ama, noon lamang 2014, si Liz Liz, panay na raw ang paglabas-labas. Bantay sarado man daw, makailang ulit na itong nawala. 3 buwan ko na hinahanap, hindi ko makita. Sabi ko, pag hindi ko nakita si Liz, tatalon na rin ako sa bundok. Ready ako magpakamatay. Luckily, may tumawag sa amin sa Maynila na isang bagong reporter. Pumunta kami doon sa Quezon City. Meron daw doon isang maraming nakakulong doon na halo-halo. Baka doon na napadpad si Liz. Punta tayo ka ba ni Kelvin? Sorry, Cupcake! Katulad ni Liz Liz, ipinanganak ding may Down syndrome si Kelvin. Ang tamis ang ibig sa laman ng aking nakaraan. Nung una, hirap daw ang kanyang pamilya na tanggapin ang kanyang kondisyon, lalo't meron din siyang butas sa puso. Siyempre po, malungkot. Di ko naman po akalain na ganun mangyayari. Pero nung lumalaki po siya, nakasanayan ko na rin po na ganyan siya. Kasi wala naman po kami magagawa. Talagang ganun ang binigay sa amin na Down syndrome siya. Hiwalay na ang mga magulang ni Kelvin. Kaya ang nag-alaga raw sa kanya mula pagkabata, ang kanyang lola Marilyn. Hindi ko po ikinakahiya yung apo ko, mahal na mahal ko siya. Talagang ang alaga ko sa batang yan, sa pula, ipinananak ng mama niya yan. Ako nang nag-alaga dyan. Igot mo, baby. Ikembot mo, Liz. Ikembot mo, Kelvin. Maaasahan daw si Kelvin sa ibang mga bagay. Malimit nga raw siyang katuwang ng kanyang ama sa pagtitinda ng mga RTW o ready-to-wear clothes sa Divisoria, kung saan sinasamahan pa siya ni Liz Liz. Nila ba kayo, sir? Pagka nandito yan, maswerte yan. Bumibenta ako kahit paano. Alam mo, ikaw lang ang mahal.
Pero paano ba sila nagkakilala? Kailangan ko ay ang tulad mo. 3 taong naging magkaklase sa SPED, sina Liz at Kelvin. Lagi raw silang seatmates. Kaya naman unti-unti raw silang nagkagaanan ng loob. Kikilig ako kasi ang gwapo. Kaya ako nakikilig ako. Oh my God! Gusto ko na siya eh. Gusto ko maligaw sa babae. Sobrang sexy, sobrang ganda. Alam mong ikaw lang ang mahal. Kinalaunan, si Kelvin nagpahayag na ng kanyang nararamdaman kay Liz. Isa sa Bulaklak. Ang roses, siyang mga chocolate. Gusto mahal ko siya. Kasi mahal ako. Kaya na-love sa akin. Sabi niya na Kevin, pwede ba mag-boyfriend? Sumagot ako, yes. Para tumitibong yung dito po. Dahil May ibig po ako sa kanya. Ngunit kung sa'yo'y mawawalay. Kung minsan, hindi raw maiwasan, nagkakaroon din sila ng LQ o lover's quarrel. Hi Shelly! Pati tayo! Katunayan, ilang araw daw bago nakuhanan ang kanilang video na nag-viral, may namagitan sa kanilang selosan. Minsan kasi umiyak ako. Naseselos ako, minsan. Kung tatabi sila ni ayun, ayan, klasiko. Sabi niya, asa si Kelvin, andun po sa bahay kasi gusto ko siya. Ay nako, tumigil ka. Ako yung jowa ni Kelvin, sorry ah. Nakita ako ni Kelvin. Pero Shirley, wag ka umiyak. Alam mo na yan. Huwag ka matampo, huwag ka magselos. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Daddy po, nagselos po ako. Pero ngayon, Ngayon, batay na kami. Ang kanilang 3 buwan na ngayong espesyal na pagtitinginan, suportado naman daw ng kanilang mga magulang. I love you. love you! Simula nga raw nung naging nobyo ni Liz, si Kelvin, nabawasan ang pag-alis-alis nito nang hindi nagpapaalam. Gayunpaman, hindi pa rin daw nila maiwasang mangamba ngayong umiibig ang kanilang mga anak. Pinapayo ko sa kanila yung mga hindi dapat gawin ng isang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Di baling ganyan lang sila, yung nag-uusap, o kaya nagkakantahan, nagsasayaw. Kasi iba yung sitwasyon nila sa mga ibang mag-boyfriend, girlfriend. Para silang mga isip bata pa, kumbaga. Natutuwa naman ako. Pero pag mag-asawa, hindi ko na alam kung saan maligay anak mo. Supportahan natin. Ayon kay Doktora Selly Magpantay, isang clinical psychologist, katulad nating lahat, nagmamahalan din sina Liz at Kelvin sa kabila ng kanilang kondisyon. Katunayan, likas daw na malambing ang mga katulad nila. There has to be proper guidance, no? Lalo na sa mga magulang, sa support system, kasi seryosong relationship yung papasukan. Para naman magabayan at mapaalalahanan ang ina at lola ni na Liz at Kelvin, sumailalim sila sa isang counseling. Gano'n na kayo katagal na mag-boyfriend and girlfriend? 3 months. Ay sinasupportive kayo. Siyempre po, on part of that, alam natin na may limitasyon sila in terms of social maturity, lalo na po yung also yung physical needs, no? Para din pong bata, kailangan din po ng tamang protection. May guidance pa rin tayo. Hindi nila kaya yan, pero we are here. Kung anong gusto niya, nandun kami. Pwede rin nga silang ganyan, boyfriend, pero yung talagang hindi siguro.
Samantala, naikwento ni na Leslie at Kelvin ang mga detalye nung araw na sila'y na-videohan sa mall. Nanakaw pala ang daladala nilang cellphone na nailapag nila nung sila'y sumayaw. Nasa mga cellphone pa naman daw na yon ang kanilang mga selfie. Nalulungkot po ako. Wala akong cellphone. Paano kami mahusap ni Kelvin? Kaya meron kaming munting regalo para sa kanila. Thank you po, Ito po si... Wow! Yan po. Wow! Nakikilig ako eh. Text mo ako. Masaya po ako. Malaking pagsubok para sa sino mang mga magulang ang magkaroon ng anak na may espesyal na pangangailangan. Gwapang-gwapang mo. Ganda po. Ibalik ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Pero sa kanila ring mga espesyal, makikita natin at mararamdaman ang puro at wagas na pagmamahalan. Ating nakaraan